5 years later. Okay kids, nandito na tayo sa monument ni Jose Rizal. Nakangiting wika ni Cassie sa mga batang estudyante. Naghiyawan ang mga ito. Ate Cassie, sabi ni Tommy na iwinagayway ang kamay para tawagin ang pansin niya. Isa ito sa mga batang estudyante ng paaralang kumuha sa agency nila para mag-handle sa tour ng mga ito. Minuminuto ito kung magtanong sa kanya. Likas ang pagiging curious nito at dahil ang cute-cute nito, ay hindi niya magawang mais dito. Bakit Tommy? Ano po yung nakasulat sa monument? Ayan ba? O mga bata, makinig kayo. Pagtawag niya sa pansin ng lahat ng mga bata, na-focus naman ang atensyon ng mga ito sa kanya. Ang nakasulat dito ay ang sikat na tula ni Rizal na Mi Ultimo Adios o sa English, My Last Farewell. Wow! Sabay-sabay na bulalas ng mga ito na ikinahagik-hik niya. Wow talaga! Ang monumento rin ni Rizal ay gawa sa bronze at granite. Ate Cassie, tawag uli ni Tommy sa atensyon niya. Gusto ko ring maging katulad ni Rizal paglaki ko. Maganda yan, Tommy. Tiyak na magiging magiting ka rin at bayani tulad ni Rizal paglaki mo. Hindi ko po gustong maging banani. Gusto ko lang pong mapatayuan ang monumento. Nagtawa na ng lahat. Tumingin siya sa sarili niya. Okay kids, ang gutom itaas ang kamay. Lahat ay nagtaas ng kamay. Kung gano'n ay bumalik na tayo sa bus at nang makapananghalian na kayo. Yehey! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Iginiyay na ang mga ito pabalik sa bus. Nadat na nilang naghihintay roon ang katrabaho niyang si Artsy. Kasi halika at may pagkain ako, anito. Bakit ba nagdala ka pa ng pagkain? Kakain din naman tayo sa restaurant kasama ng mga bata Sabi niya sa kaumupo sa tabi nito. Bigay ni Yuhiko. Nakakahiya naman kung hindi ko tatanggapin. Aniyang ang tinutukoy ang dating long-distance girlfriend ni Tadama na ngayon ay asawa na nito. Mula sa Japan ay sinundan ni Yuhiko ang binata sa Pilipinas at sa bansa ay pinagpatuloy ng mga ito ang relasyon. Masaya siya para sa dalawa na nagkaroon ng happy ending ang love story. She felt the familiar fang of pain she kept for 5 years. Bakit hindi nagkaroon ng happy ending ang love story nila ni Caspian? Pinuksan ni Artsy ang sasidla ng pagkain. Tsaran! Ang sabi ni Tadama, pamatay ang sarap ng luto ni Yuhiko. Japanese food ang niluto ni Yuhiko. Habang tinitingnan niya ang pagkain na hindi niya mapigilang maalala si Caspian. Sa ikalawang taong anibersaryo nila ng kailang kasintahan, ay Japanese food din ang kinain nila. Ikaw na lang ang kumain at baka kulangin pa yun, sabi niya sa kapilit ng initian ito. Inirapan siya nito, nagsimula na itong kumain. Sa loob ng 5 taon ay pilit niyang iniwasan ang mga bagay na nakakapagpaalala kay Caspian. Dahil sa loob ng 5 taon ay hindi pa rin naghihilom ang sugat na iniwan ng binata sa puso niya. 5 taon na ang nakararaan nang masaksihan niyang ikinakasal si Caspian sa ibang babae. Pagkatapos niyang himatayin ay iniuwi siya ng mga kaibigan niya sa bahay niya. Naalala pa niyang nagkulong siya ng buong araw sa kwarto niya at umiyak lang siya ng umiyak. She even dropped out of school. Nag-transfer siya sa ibang universidad para lang hindi makita si Caspian. Naisip niya na lalo lang siyang masasaktan kapag nakita sila nito sa eskwelahan at pagkatapos ay sasabihin nitong nang harapan ng ginawang pagtataksil sa kanya. Her efforts were wasted too. Nalaman niyang nag-transfer din pala ang binata sa Amerika at mula noon ay wala na siyang narinig na balita tungkol dito. Noong una ay nahirapan talaga siyang mag-move on. Saan man siya tumingin, mukha ni Caspian ang nakikita niya. Bawat alaala ng kahapon na magkasama sila, may kaakibat na hapdi sa puso niya. Maraming nagtangkang manligaw sa kanya, pero ang lahat ng ito ay nabigo. Kabilang na sa mga yun si Steven. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong umaasa na mababaling dito ang damdaming iniuukol niya kay Caspian. Pero hindi niya ito kailanman magagawang mahalin dahil maging ito. Kapag nakikita niya ay naaalala rin niya si Caspian. Hindi na niya kayang magtiwala ng lubusan sa isang tao. She gave a lot of trust that a lot of it was also lost. Ay, tili ni Artsy na dagling nagbalik sa isip niya sa realidad. Bakit? Inion ito ang TV ng bus. Ilang sandali lamang ay bumulaga ang mga mukha ng miyembro ng Atlanta kasabay ang pagpailan lang ng magandang boses ng mga ito at ang mga naghihiyawang tagahanga ng mga ito. Munti ko lang makalimutan na may live coverage nga pala ang concert ng Atlanta ngayon. Sabi ni Artsy habang nakatutok ang tingin sa grupong nagpe-perform sa stage. Maya-maya ay bigla na lamang itong napalitili nang i-focus ang mukha ni Kyle na ngayon ay fiancé na nito. Napabuntong hininga siya. Hindi niya maiwasang mainggit dito dahil maski ang love story nito ay nagkaroon ng happy ending. Patuloy ang pagsikat nag-unlad na sa Pilipinas
kahit wala na si Caspian sa grupo. The members had forgiven him for leaving them without notice. Ang dinig niya ay nagkausap ng masinsinan ng magkakaibigan bago pumunta si Caspian sa Amerika. Marahil ay may komunikasyon ng mga ito, pero hindi na siya nag-abalang magtanong pa. Maging sa sarili niya ay hindi niya alam kung napatawad na nga ba niya ang binata. Ang lahat had changed after 5 years. Naging tour guide siya at si Arce ay nagpakasal. Nagpakasal sina Yohiko at Tadama. Hindi lingid sa kaalaman ng maraming tagahangang tungkol sa pagpapakasal ng dalawa. At sa halip na ma-disappoint ang mga fans ng mga ito, ay lalo pang sumikat ang mga ito. Maraming babaeng naghahangad na makatagpo ng tulad ni Tadama na isang babae lang ang minahal at nananatiling tapat kahit nagkalayo ang magkasintahan. Si Kale naman ay tumutulong paminsan-minsan sa negosyo ng ama, pero kadalasan ay kumakanta ito. He loved both music and arts and now, they were engaged. Tanging si Paris ang nananatiling tulad ng dati. A ladies man, ito rin ang may pinakamaraming tagahanga. He was charming as being single did the trick. Siya nga pala Cassie, magsiselebrate ang Atlanta mamayang gabi dahil malakas ang benta ng mga album nila. I want you to come. I hate parties. Tayo-tayo lang naman magsiselebrate eh. Atlanta lang at ang mga special sa mga ng grupo. Lalo lang siyang maiingin katong ganun. May gagawin pa ko mamayang gabi eh. Palusot niya. Yeah, like matulog. You should enjoy yourself. When was the last time you attended a party? Isa yun sa mga ayaw niyang maalala. Ang huling party na dinilahan niya ay yung kung saan huli silang nagkasama ni Caspian. 5 years ago, I guess. Malungkot na sagot niya sa tanong ni Artsy. Namilog ang mga mata nito sa di pagkapaniwala. Hindi kasi siya tulad nito na marami ng dinilahang party. Ang lahat ng party na may kaugnayan kay Kale ay hindi ito pinapalagpas. See, kaya the more na kailangan mong pumunta sa celebration mamaya. Chinek ko na ang schedule mo at sinadya ko ngayon lang sabihin sa'yo ang tungkol dito para hindi ka na makahanap ng palusas. She always had an escape plan. Palagi siyang iniimbitahan ni Arts at palagi rin naman siyang nakakahanap ng palusot. Tulad ng may tour, may meeting na may kausap na kliyente, may papeles na tatapusin at iba pa. Pero ngayon ay hindi na ito malulustan. Ano naman ang gagawin ko ron? Ma-out of place lang ako, hindi mo ako mapapansin dahil matutuon kay Kyle ang attention mo buong gabi. And by the way, ano bang nakita mo kay Kyle? Wala yatang funny bone ang katawan niyan. Yang tanong mo ay tulad lang din ng tanong na, anong nagustuhan mo kay Caspian? Nagitla siya sa sinabi nito. Pati ito ay natigilan ng tila ma-realize ang sinabi. Parang may unawaan na kasi sila na bawal nang banggitin ang pangalan ni Caspian kapag nag-uusap sila. I'm sorry. It's okay. Matagal siyang tinitigan nito bago ulit ito nagsalita. You should hang out more. Huwag mong hayaang sirain ni Caspian yun ang kaligayahan mo. Pero alam mo, ipiniliwanag na ni Caspian ang tungkol sa pagpapakas. Alam ko, putol niya sa iyo pang sasabihin ito. Hindi si Caspian ang dahilan kung bakit ako ganito. Matagal ko nang kinalimutan ang mga nangyari noon. Pagsisinungaling niya, kung ganun pupunta ka mamayang gabi. No, magtatampo ako pag hindi ka pumunta. Hindi mo ako makukumbinsi sa ganyan. Fine kung hindi ka pupunta. Ibig sabihin na hindi ka pa rin nakakamubuan kay Caspian. Alam niyang hinahamon lang siya nito. Pero gusto rin niyang patunayan dito na wala na nga talagang puwang si Caspian sa puso niya. Sige, pupunta ako. Yes, mas lakas na sabi nito na ikinalingon ng mga batang kasama nila sa loob ng bus. Hindi pinagsisihan ni Cassie na dumalo siya sa selebrasyon ng Atlanta. Sa tahanan ng mag-asawang Tadama at Yohiko ay dinaos ang munting salo-salo. Tangi ang mga miyembro lang ng Atlanta at ang mga special sa mga mga itong naroon, kabilang na siya. Nagkwentuhan silang lahat na para mang ilang taon silang hindi nagkita-kita. Nakaramdam siya ng bahagyang sundot ng konsensya. Kaibigan niya ang mga miyembro ng Atlanta, pero sadya niyang iniwasan ng mga ito para hindi niya maalala si Caspian. Ngayon niya na-realize na mali pala ang ginawa niya. Hindi niya dapat ininamay ang mga ito sa kasalanan ni Caspian sa kanya. Masaya namang ibinalita sa kanila ni Tadama na malapit na itong maging ama. Kinumpirma naman niyo ni Yohiko na 2 buwan ang buntis. Hindi may tago ni Tadama ang kasiyahan kaya naging double purpose ang party para sa pagdadalang tao ni Yohiko at sa malakas na benta ng album ng Atlanta. Sina Kyle naman at Arts ay hindi mapaghiwalay. Tama ang naging hinala niya na hindi na siya mapapansin ng huli dahil ang atensyon nito ay nakatutok na kay Kyle. Kung sa bagay hindi niya masisisi ang kanyang kaibigan. Si Kyle ang lalaking pinangarap nito ng matagal na panahon at ngayong pagmayari na nito ang lalaki. Natural lamang na sa huli mapokus ang buong atensyon nito. He was the world of her here. Sinigosiyan ng kitabi niyang si Paris. You're still the same, simple yet charming. Nakangiting wika nito. Sabay pasada ng tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Simpleng pile weight dress ang suot niya.
Wala yung gaanong disenyo pero hapit yun sa katawan niya. At gaya ng nakagawian niya, hinayaan lang niyang nakalugay ang hanggang bewang na buhok. Wala rin siyang kahit anong kolorete sa mukha. Nagpulbo lang siya at naglagay ng lip gloss. May mga bagay talagang nagbabago at mayroon ding hindi. Tulad mo, you're still the same Faris, ang boyfriend ng lahat, biro niya. Natawa ito ng malakas. I like girls and for some reason, they like me too. Inismira niya ito sa pagiging mahangin ito. Hey, admit it, you like me. Siya naman ang natawa. I like you since you're my friend. Wala nang ibang dahilan. Ouch, anito sabay paberong sinapu ang dibdib. Nagkatawa na silang dalawa. I was just making you laugh. See, do you remember now how to laugh? Bahagya siyang natigilan. Alam niya ang ibig nitong sabihin. Matagal na siyang hindi tumatawang ng ganon. Nabigay todo. Mula nang magkahiwalay sila ni Caspian. Pero dapat niyang ipakita sa lahat na nakamubo na siya. After all, it had been 5 years already. Inihanda niyang isasagot kay Pars. Pero bago pa siya makapagsilta, ay biglang tumunog ang doorbell. Agad na tumayo si Tadama. Mukhang dumating na ang surprise guest ko. Naintriga ang lahat. Samantalang siya hindi niya maipaliwanag ang biglang kaba na lumukod sa dibdib niya. Maya-maya pa rin nakumpirma ang hinala niya. Nagulat ang lahat nang makita ang lalaking kasama ni Tadama. Pabalik nito sa sala. A familiar tall man with a familiar brown eyes. A man who caused pain in her heart. A man she didn't wish to see ever again. Si Caspian. Kumusta? Nakangiting sabi ni Caspian habang nakatingin sa kanya. Caspian, panabay na bulala si Nakil, artsy at Faris. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan na tila nakakita ng multo. Why did he have to show up when she was getting over him? Why did he have to show up now that she finally knew how to love? Nagyakapan ng magkakaibigan at nagkumustahan. Caspian looked different from the last time she saw him. Mas litaw ng pagiging half-American nito. Ang masakit mang amin ay tila mas gumwapo ito dahil ba yan sa magaling na pag-aalaga ng asawa nito. Mula sa kaibigan ay muling tumutok ang mga mata nito sa kanya. Gusto niyang iiwas ang tingin pero kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niyang apakita rito na kahit iniwan siya nito at niloko ay kaya pa rin niyang tumayo ng taas na ito sa harap nito. It took all of her will to stand up and go where he was standing. She forced a smile. Kumusta? It's good to see you again. Bati niya rito na tila hindi siya niloko nito. Na tila ba malapit silang magkaibigan kaysa dating magkasintahan na walang malinaw na hiwalayan. Matagal bago sumagot ang minat. He just looked at her with expressions he couldn't define. Fine, I'm fine, sagot nito. Tumalungutango siya. Good for you. Gusto sana niyang kumustahin ang asawa nito, pero hindi na niya kaya mag-usyoso. Baka lalo lang umantak. Ang itinatago niyang sugat sa kanyang dibdib kapag nagsalita ito tungkol sa babaeng ipinalit nito sa kanya. Mas curious ang mga kasamahan nito sa banda dahil in-interview ito ng husto. Habang abala ang mga kaibigan nito sa pagtatanong dito, ay palihim siyang lumbas at nagtungo sa beranda. Para siyang sinasakal ng mga sandaling iyon, kaya kailangan niyang sumagap ng hangin. Umupo siya sa bench na nasa sulok at bumuntong hininga. Hindi nga diling magsinungaling lalo na kung sa sarili niya mismo siya magsisinungaling. No matter how hard she tried to hide it, the pain was still visible in her eyes. It was inescapable. Bakit ba bigla-bigla na lang nagpakita ito? Bakit pa ito bumalik pagkatapos ng 5 taon? Bakit ba siya pinahihirapan ito? Kung makaasta rin ito ay parang wala itong nagawang kasalanan sa kanya. At sa paraan ng pagkakating ito sa kanya ay tila siya pang may kasalanan dito. Tuloy pinagsisisihan niyang dumalo pa siya sa party na iyon. Nasira lang ang gabi niya at mapipilitan pa siyang magpangbag at magpakatatag. Napapit lang siya sa gulat nang biglang may kumanta ng mahina sa likuran niya. Nagsitayo ng mga balahibo niya sa batok. Ang tagal niyang hindi narinig ang boses na iyon. Ang tagal niyang hindi narinig ang kantang iyon. She remained silent as she listened to his gentle and sweet voice. Nang matapos itong kumanta, ay saka pa lang niya ito nilingon. Umupo ito sa tabi niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ka ba papalakpak? Palagi mo yung ginagawa tuwing pagkatapos kong kumanta. Malumanay na wika nito. Iniiwas ang tingin. Noon yun. Hindi pamilyar sa iyong tagpong ito. It's like the first time we met. You hiding in a corner and missing me. Kumusta na nga pala ang asawa mo? May anak na ba kayo? Pag-iba niya ng usapan. Wala akong anak. Pagkatapos ng 5 taon, ayos lang yan. Siguro hindi pa itong tamang panahon para magkaanak pa. Hindi pa talaga. Nagtaka siya sa isinagot nito. Pero hindi na siya nagtanong pa. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Kapwa nagpapakiramdaman. Kumusta ka na? Basag nito sa katahimikan. Ayos lang. Pagkatapos mo akong lokohin ng 5 taon. I miss you while I was away. Dagling napanigon siya rito.
He was looking at her intently. What was he trying to imply? Her thoughts began to disorganize as he drew his face closer to hers. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata, pero agad na nagising ang diwa niya. Isang malakas na sampalang pinadapo niya sa pisngi nito. Galit na tumayo siya at lumayo rito. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? I just carried away. I'm sorry. Mag-sorry ka sa asawa mo. Naaawa ako sa kanya dahil isang unfaithful na lalaki ang napangasawa niya. Tumilim ang anyo nito. I can see that you're not very well informed. Marami kang hindi alam, Cassie. Hayaan mo ako magpaliwanag. Tuluyan ang napatid ang pasensya niya. Wala akong kailangang malaman. Kung meron man ay hindi ako interesadong malaman yun. At kung magpapaliwanag ka naman, dapat 5 years ago mo pa ginawa. Iyon lang at walang lingon likod na umalis na siya.